Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Ito, talagang mainit, matindi. Ito ng ating tatalakayin mga kaibigan sa mga nag-aabang nitong latest update tungkol dito sa pag-aresto kay Arnie Tevez na nagtatago diyan sa Timor-Leste. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po ay muling nagpapaalala, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganun, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan nyo po ako, mga kaibigan. Is the Interpol coming in and hunting him down? Just two more topics, sir, that I need to discuss with you. Si dating Congressman Arnie Tevez, sir, Manila RTC issued an e-warrant against the former congressman. Ano po? Sir, my question is, any update on this? And is the Interpol coming in and hunting him down? I just talked to the PCTC. We are coordinating that right now. The Philippine Center for Transnational Crime is helping us go through this now because they're the ones in charge of the Interpol in our country. It used to be the DOJ, but there's been a lot of movement through the years through turf grabbing in so many offices in the past that it is now in Malacanang. It's not anymore with DOJ. That's why we'll have to coordinate with them. Do you know where he is, sir? It's in, as reported to us, it's still in Timor-Leste. Timor-Leste. Okay, alright. Yan po mga kaibigan, napanood nyo ang ruling ng video. Diyan po sa pinanood ko po sa inyo. Yan o ang latest update tungkol dito sa pag-aresto kay Arnie Tevez na maliwanag din po dyan na sinabi ay nasa Timor-Leste. Okay, shout out at maraming salamat CNN at Ma'am Pinky Wave. Ipahintulot po ang paggamit ng inyong video clips. Eto, dumako na po tayo mga kaibigan. Kumusta po sa lahat? Palakpakan muna. Talagang magagalit na naman sila dahil tayo ay nagpapalakpak. Palakpak ka! Talagang matindi. Ika nga po ay marami ang nag-aabang dito at katulad nga po ng sinasabi ko po sa inyo. At kahit hindi po ito maaresto pa at mayroong latest update na bagong balita ay ihatid ko po sa inyo. Yan pong video na yan ay kahapon po naganap. Nasa interview po ng CNN ni Ma'am Pinky Wave dito po sa ating DOJ Secretary Boying Remulla. Importanteng mahalaga po na malaman natin ito lalong-lalo na po sa mga nag-aabang. Pasensya na po kahapon. Marami din na nag-abang dahil nasanay ho sila na ako ay laging may upload umaga at hapon. 2 times po tayong hindi nakapag-upload ng gabi. Hindi po tayo nakapag-upload last night at kaninang umaga din ho. Ay hindi rin po tayo nakapag-upload sa kadahilanan po tayo ay abala mga kaibigan. Ba't sa puntong ito ay kahit kaunti lang po na ika nga po yung latest update ang maipapabot ko po sa inyo ay pinilit ko po dahil alam ko po ay kayo ay nag-aabang dito kung ano na ang nangyayari sa pag-aresto dito sa tago ng tago na si Arnie Tevez. Maliwanag po diyan sa ruling ng video mga kaibigan ay may mga nabanggit po. Unahin natin ito na nabanggit ng ating DOJ Secretary Boying Remulla
itong sabi niya ay tatawagan niya at aalamin niya itong tinatawag niya na NCB. Ano ba itong parang bagong pandinig sa akin to NCB, mayroon pala po tayong ganito na parang kung tawagin ay Interpol ng Pilipinas. Ang meaning po ng NCB ay National Central Bureau Manila. So meaning, iyan po ay nakabase diyan sa Manila na binubuo ito ng mga alagad ng batas ng ang trabaho ay katulad din po ng Interpol. Maganda po ito. Ngayon ko lang ito narinig. Siguro bago pa itong isi-search ko kung kailan ito tinatag. Ulitin ko po, ang ibig sabihin ng NCB ay National Central Bureau Manila. Yan po yung binigyan po natin ng pansin yung NCB na yon dahil importante po nating malaman na ito po ay isang malaki po ang papel dito sa pag-aresto kay Yarny Tevez. Data po at sa punto pong iyan ay nasabihan ng dating DOJ Secretary ay tatawagan niya tinawagan niya itong NCB na National Central Bureau upang alamin at bigyan ng mga instruction, mga kaibigan. Hindi ko na po sasabihin sa inyo kung ano ang kung ano ang dapat gawin, kung bakit tatawagin, dahil common sense na po ang ating gagawin dito sapagkat alam po naman natin dito ang punot dulo ang kanyang pakipag-ugnayan ay tungkol dito sa pag-aresto kay Yarny Tevez. Alam po natin na medyo tipid ang mga sinasabi dito ni DOJ Secretary Boyeng Remulla, kahit ako nabibitin at hindi kontento sa mga sinasabi niya. Ibig sabihin, hindi po tayo kontento doon sa mga binibitawan dahil tipid. Wala tayong masyadong impormasyon na nakuha po sa kanya. Yun lang, NCB. And then na nakipag-ugnayan, but naiintindihan po natin dahil sa kailangan po talagang confidential yan. Yung mga ganyang kalakaran na sa pag-aresto dahil sa ganun po, mayroon po silang iniingatan nang hindi po magkaroon na link na maunahan po sila sa mga balak, mga kaibigan. Kaya't naunawaan po natin kung ano man ang sinasabi dito ng ating DOJ Secretary Boyeng Remulla ay medyo tipid pa ang mga sinasabi pahayag tungkol dito sa pag-aresto kay Yarny Tevez. Batang maliwanag ay nasabi niya po diyan na sa loob ng Malacanang. So makatuwid po, ito ay direkta na po inuutos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na tugisin itong po nagtatago na si Yarny Tevez. Hindi man sinabi na direkta na po pangalang ating Pangulo Bongbong Marcos common sense, sentido common. Malacanang na po nasabi niyo diyan, mga kaibigan. Nandiyan na ang ating Pangulong Marcos. Nag-utos na alam po natin doon po sa mga naniniwala na itong mga sinasabi ni Boyeng Remulla, kung naniniwala po kayo ay maraming salamat. Karapatan nyo po yan na maniwala. Pwede po kayo magpaabot ng inyong public opinion diyan sa comment section. Tungkol naman dito sa mga hindi naniniwala, sa mga sinasabi sa latest update, latest na ganap tungkol sa pag-aresto kay Yarny Tevez, sa mga hindi po naniniwala, pwede rin po kayo magpaabot ng inyong public opinion diyan sa comment section. At nasa ganun po ay mapulsuhan po natin, malaman, basher man o hindi, kung ano ang inyong public opinion. Mas maganda kahit dito sa social media, magkakalayo man tayo, saan ka man naroroon at ako ay naririto, mga mahal kong kaibigan, bashers. Mas maganda po yung nagkakalaman kahit sa public opinion lang
ay nalalaman ko ang inyong saloobin. Kung kukontrahin nyo ang sinasabi ko at hindi kayo maniniwala, hindi ko po kayo pinipilit. Ay ilahad nyo ang inyong public opinion. At kung papanig naman kayo sa aking mga tinatalakay, walang anuman. Walang anuman. At kung naniniwala kayo in one word sa lahat ho ng sinasabi ni Boyeng Remulla sa video na yan, inuulit ko ho, bukas po ang comment section. At nasa garon po, ipahayag nyo ang inyong mga public opinion. Yan ay buong puso ko pong irerespeto. Okay! At ito nga, dyan din po sa video na yan, ay sinabi ng ating DOJ Secretary, ang Interpol, makikipag-ugnayang Interpol ng Pilipinas, Interpol ng ibang country. So maliwanag dito po pala mga kaibigan. Bagamat noon pa man ay ito ay monitor na ng Interpol kung nasaan kaya nga nalalaman si Arnie Tevez ay kumpirmado ay nandiyan po sa Timor-Leste ay sa pamamagitan din po ito ng Interpol. Ang gusto ko pong ipunto dito mga kaibigan ay wala pang kaukulan na papeles, dokumento, bagamat may warrant of arrest itong si Arnie Tevez ay kailangan pa po ng notice mga kaibigan at nasa ganun po makagalaw itong Interpol. Ay isa-isahin po natin kung ano ba itong notice na ito. At siguro magtataka rin po kayo kung bakit hindi pa gumagalaw ang Interpol at hindi pa nahuli si Arnie Tevez. Kung babalikan po natin ang sinasabi noon ni ating Secretary DOJ Boyeng Remulla, nagagawa po sila ng sulat upang sa ganon ay iparating sa United Nations. Mga kasapi na bansa at nakasado dito sa sulat ay dapat hulihin itong si Arnie Tevez at nakikipag-ugnayan sila sa Interpol dahil ito ay isang terorista at mayroon pong kaso dito na kinakaharap sa bansang Pilipinas. Wala pong malinaw na sinasabi diyan ang ating DOJ Secretary na ika nga po yan sulat na yan ay kung naiparating na doon po sa mga kinauukula na bansa at nang ika nga po ay malerto ang Interpol. So maliwanag mga kaibigan ay kaya ganyang kabagal ang pag-usad ng paghuli kay Arnie Tevez ay alam niyo ang dahilan na mga kaibigan. Unang-una, wala pang kaukulan na ikangay go signal ang Interpol saan man bansa dahil ang pagbabatayan po diyan para legal na makagalaw ang Interpol ay itong red notice mga kaibigan na sinasabi ni Boyeng Remulla, ang ating DOJ Secretary, na kailangan mula ng sulat para may kaukulang dokumento. Kaukulang dokumento. Pasensya na medyo pagod ang ating boses nabubulol tayo. Normal yan mga kaibigan. So maliwanag po mga kaibigan, hindula pa tayong nakuha na ika nga po sinasabi ng ating DOJ Secretary na naipasa na po sa United Nations mga kasaping bansa ang sulat na sinasabi niya para na sa ganun ay makagalaw ang Interpol na hindi ko na po ulitin nakasaad doon po sa sulat na yon ay yung nabanggit ko na po. Ayoko nang ulitin. Iyan po yung tinatawag na red notice. Di ba? Para matag na ika nga po doon sa sinasabi at sinasaad dito sa pagtag ng pagiging ika nga po dapat ulihin mga kaibigan. So maliwanag po. Wala po tayong kumpirmasyon. Ulitin ko para hindi malito. Walang kumpirmasyon ng DOJ kung naipasa na ba doon po sa bansa na dapat pasahan ang notice na yon. O ito ba ay naipasa na? Kaya hindi ko po sasabihin sa inyo na matagal lang gumagalaw ang Interpol dahil wala po tayong batayan. O gagalaw pa lang ang Interpol kapag naipasa na yon, papel na yon, kaukulang dokumento. Kahit sabihin pa natin terorista, itong si Arnie Tevez, at kahit sabihin pang wanted,
kung wala pong kaukulan ng papilis, dokumento ang isang bansa na pinarating ng Pilipinas, mga kaibigan, ay hindi po nila aalertuhin ang Interpol nila dahil wala pong nag-uutos. Ngayon po, ang gusto ko pong ipunto doon, kung ang may utos na po ang ating Pilipinas, yung sinasaad sa sulat na dapat arestuhin itong si Arnie Tevez dahil nandun po mga nakasaad, ang ika nga po mga kaso nila, ayan po ang hindi natin masasagot, mga kaibigan. Inuulit ko, walang paliwanag po ang DOJ kung ito ho ba sulat na ito, ulitin kong muli, ay naiparating na sa kinaukulan. Yan po ang abangan natin, mga kaibigan. So yan po ang dahilan, mga kaibigan. Maliwanag po kung susuriin natin. Hindi na tayo magtataka kung medyo mabagal pa ang pag-usad ng paghuli. But ayon po sa akin sariling pananaw, maniwala po kayo at sa hindi, mga kaibigan. Kung ang nagawa naman ang sulat na ito at naiparating na at maiparating na sa mga kinaukulan itong notice na ito, para sa ganun po, alertuhin, utusan ang kanilang Interpol diyan sa ibang bansa, kung sino mang namumuno, alam po natin, abangan kung ano ang mangyayari nito. Pwede maniniwala po ba kayo na ito ay maaresto, mga kaibigan? Sa naniniwala ho na ito ay maaresto, pwede ho kayo mag-comment diyan sa comment section. At buong puso ko pong irespeto kung mga pananaw nyo. Kung hindi po kayo naniniwala na ito ay maaresto ng Interpol, wala pong problema, mga kaibigan. Bukas po ang ating comment section, mga kaibigan, At lahat po, yan ay aking irerespeto. Okay, maliwanag po ba tayo, mga kaibigan? Yan po ang ikangay latest update na hinatid ng ating DOJ Secretary. Bitin ako dahil wala akong masyadong nakuha na maraming impormasyon. But nagbabatay lang po tayo diyan sa video na pinakita po natin, mga kaibigan. Kaya tabangan po natin dito at maniwala po kayo sa hindi, may dahilan kaya mabagal ang pag-usad ng paghuli dito kay Arnie Tevez. At alam ko na, hindi ko na ipapaliwanag sa inyo, naipaliwanag ko na po sa inyo. Ba't hindi po natutulog ang kinaukulan at nang sa ganun po ay mahuli itong si Arnie Tevez, mga kaibigan, hindi ko na po muli ipapaliwanag yan, mga kaibigan. Okay, alright, at maraming salamat po. At dito po muna tayo, mga kaibigan. Alam nyo, ito, shoutout muna. Shoutout dito kay Gentle Sugitan at kay Ryan Lubong. At sino pa ba ang iba? Medyo nakalimutan ko na, At diyan, magandang balita sa part po ng Ilocos Norte, sa mga malapit po diyan at mismong taga Ilocos Norte, kung kayo ay naghahanap po ng mga pyesa ng mga motor at garantisado ng mga mekaniko na masisipag, mekaniko na marunong po, na ikangay talagang magmekaniko, hindi po siraniko, maasahan po itong CLS Motor Parts, na nandiyan po sa Ilocos Norte. Ito po, babanggitin ko po ang mga branch nila. CLS Motor Parts, Barangay 18 along General Luna Street, Lawag. Citimen Branch 1, CLS Motor Parts, Branch 1, Ilocos Norte, in front of Municipal Hall. CLS Motor Parts, Barangay 01, Rizal Street, Lawag City. Revisped Motor Parts, Pidig Branch, Barangay Calusa. RBMC Motor Parts, Barangay 1, Solzuna, Ilocos Norte. Sa pag-aari po ni Ryan Lubong at ni Gentle Sugitan, iyan po ang mabait at kuboy na may-ari po na motor parts. Ako natutuwa lang pong i-shoutout sapagkat may mga kaibigan po na nagpagawa sa kanila. Ay sabi nga nila ay hindi lugi ang kanilang pagpapagawa dahil alam nyo, garantisado, maasahan
at ika nga po ay dito sa mga mekaniko nila ay hindi po siraniko, mekaniko talaga at masahan mga kaibigan. Kaya pag nakapasyal po kayo diyan sa lugar na yan na aking nabanggit, tangkilikin po natin mga kaibigan. Hoy! Mga kaibigan ko dyan, pumapasyal ako dyan sa Ilocos ha. Mga kaibigan natin dyan sa Ilocos, pasyalan nyo po. Panoorin nyo po itong video na yan at nandyan po yung aking mga nabanggit na lugar. At talagang nako po, matindi ang mekaniko nila. Diyan lang ako nakakita ng mga mekanikong ganon. Maasahan at ang kanilang mga pyesa. Ay huwag po tayong tangkilikin ang mga imitation na pyesa ng motor. Dahil buhay po ang nakasalalay dyan. Kung gusto nyo po na ikangay maasahan na pyesa ng mga motor, solido, matibay, hindi imitation, punta lang po kayo dyan sa Silis Motor na nabanggit ko po na mga address. Okay, pasensya na po kung napadaanan na natin mga kaibigan At sabi ko nga po, sa lahat po na nagpapashoutout ay open naman ho. Pasensya na po doon sa mga nagpapashoutout na iba, hindi ko mapagbigyan. Wala na po tayong oras mga kaibigan. Sa susunod ko pong vlog sa susunod ko pong vlog, ay asahan nyo po mababanggit ang inyong mga pangalan sa mga masugid ko pong taga-subaybay na nagpapahatid sa akin ng message. Pasensya na po kung hindi ko yung ma-shoutout. Sa susunod kong vlog, mga kaibigan. Okay, tandaan po natin mga kaibigan. Abang-abang lang. Okay, at maraming salamat po. Huwag pong kalimutan magbigay ng public opinion diyan sa comment section. Isang like nyo po ay very important dito sa aking YouTube channel tuwing nag-upload po ako mga kaibigan. Pagpalain po tayo lahat, sabay-sabay po tayo. Palakpakan!